his mouth. By oppression and judgment, he was taken away. And as far his generation who considered that he was cut off of the land of the living, that for the transgression of my people, striking was due to him. So his grave was assigned with wicked men, yet he was with a rich man in his death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth. May the Lord bless us for the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Almighty God and Heavenly Father, may you open the eyes of our hearts that we may see your true glory, that we may understand you as our God, Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. Help us to understand that we have been purchased by the precious blood of Jesus Christ. And because of His death, we died to sin. And because He rose again, we are alive in Him. And we are more than conquerors. Because Christ has gained the victory over sin, death, and the grave, and the power of sin. Thank you so much for saving us from your own wrath. Thank you so much for paying the penalty of our sins, for satisfying the wrath of God. Oh Jesus, we praise you, we honor you, be magnified, be glorified. In your mighty name we pray. And all the people of God say, Amen, amen, and amen. Maaari na po kayong maupo. Nawa nga po ang bawat isa sa atin ay malugod na asahan na yung buhay na minana natin mula sa ating Panginoon ay tunay nga isang buhay na matagumpay. Habang tinitingnan po natin yung mga kabiguan, paghihirap, pagdurusa na inilalarawan po sa salita ng Diyos, nawa maunawaan natin na ito po ay isinulat ni Isaiah ay 700 years before it happened. Dito pa makikita natin ang Diyos sa kanyang kaisipan bago pa man mangyari ang mga pagdurusa ng ating tagapagligtas ng Mesiyas. Ito po ay naihula na. Actually, even before the creation of the foundation of this world, it has been set. Na ang paraan para ikaw at maligtas na ang kasalanan mo at kasalanan ko para mapagbayaran, kailangang may magbayad nito. Isang perpektong hain para masatisfy ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Isang perpektong hain para masatisfy ang ngitngit at galit at sumpa ng ating Panginoon. Kaya nga po naman, maunawaan po natin, higit pa, kailan pa man sa umaga na to, nagtuloy nga pong dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. At nawa nga po, higit po natin siyang makilala. Alam po niyo sa Book of Isaiah, no, kompleto po inilarawan ni Isaiah kung sino nga at kung ano nga ang ating Panginoon, kung ano nga ang kanyang pagdaraanan at kung ano pa ho ang kanyang gagawin sa hinaharap. Hindi pa ho tapos ang mga kagilagilalas, kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Noong una pong pagdating ng ating Panginoong Hesus, siya po ay dumating bilang isang servant, isang alipin. Kaya hindi po siya nakilala ng mga Israelita eh. Kaya nga po siya po ay rineject. Kaya nga po siya in-execute. Kaya nga po siya pinatay. Hindi po siya nakilala. Ito nga po binabasa natin sa Isaiah chapter 53 ay ang confession po ng mga Israelites pagdating po ng araw na mabubuksan ang kanilang mata sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus bilang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito po rin ay hindi lamang katuparan ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, kundi sa hinaharap. Ikukumpisal itong mga salita na ito ng mga Hudyo na tunay nga ang Panginoon nung unang siyang dumating bilang isang alipin, hindi nila nakilala. At ito kanyang pinagdaanan.
at eksakto kung ano nga pong pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus na nailathala nga po sa mga ebanghelyo, no? Ni Mateo, ni Lucas, no? Ni Marcos at ni Juan. Natunay nga po, dahil dito, tiyak po ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nagdidepende sa ating pakiramdam o sa ating nalalaman o sa mga nangyayari sa ating paligid. Nakakalito po kasi po marami pong katotohanan o mga magagandang bagay at isinisiwalat, lalo na po sa social media. Malilito ka kung ano nga ba ang tama at totoo. Pero ito po, ang tanging tama at totoo at sigurado ay ang salita ng Diyos at ng kanyang mga pangako. Inuulit ko po, ang ating pong binasa kanina ay naisulat na po 700 years before po mangyari yung mga bagay na ito eksakto sa ating Panginoong Hesus. At ito pong mga pahayag na ito ay paghuhula rin sa mga darating na panahon. Kung kakalkulahin po natin, many thousands of years bago ideklara ng mga Israelita itong mga katotohanan na ito, ay sinabi na ng ating Panginoon. Kaya nga po, anuman po yung pinagdaraanan nyo ngayon, yan man po ay mabuti o maganda, no? Dapat lamang po na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil meron po tayong perfect sacrifice na tiyak po na inihain ng Panginoon para mabayaran ang iyong mga kasalanan at siguraduhin ang iyong buhay magpakailanman. Kaya nga po ang title ng ating message ngayon mula sa Isaiah chapter 53 verses 7 to 9, The Perfect Sacrifice of the Suffering Servant. Ito po yung katotohanan kung bakit hindi po ma-reconcile sa kaisipan ng mga Hudyo na yung unang dumating na Mesyas ay hindi nila matanggap. Wala sa kanilang kabatiran, sa kanilang kaalaman na kailangan magdusa. Bakit? Ang hinihintay nila ay tagapagligtas. Ang hinihintay nila ay hari ng mga hari. Ang magliligtas sa kanila mula sa pag-alipin ng mga bansa. Ang magtatatag ng bayan, ng kaharian ng Diyos. Eh, sino naman ang mananalig sa isang parabagang mukhang talunan? Pero opo, parang mukhang talunan ang ating Panginoon ang siya'y unang dumating. Sapagkat siya po'y nagdusa, siya po'y namatay. Pero makinig po kayong mabuti. Sa kanyang kamatayan, ikaw at ako ay nagkaroon ng buhay. Buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Yan po ay hindi po konsepto ng tao o kaisipan ng tao. Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos at yan po yung kanyang pangako at hindi po yan mapapako. Sapagkat yan po ay paulit-ulit na natutupad ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya nga po 30 bagay ang ating pong dapat maunawaan sa umaga na ito. Yamang we have a perfect sacrifice. Through the suffering servant, we must understand these 3 things. 1, submit to God willfully. Yan po yung halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa passage na ating binasa. No, submit to God willingly. Hindi po tayo dapat nagre-reklamo sa buhay. Reklamador po ba kayo? Tingnan nyo nga po yung katabi, mukha bang reklamator yan? Mahilig mag-complain, mag-argue, di ba? Bago sumunod, bago utusan, o bago sumunod sa utos, bago gumawa, dami mo ng reklamo. Diba? Para ngayon na naman, di ba? Pastor, sobrang init. Nung umulan naman ako, umulan. Lalo na kung nabasahin yung sinampang ako. Nabasa. Susunod na naman reklamo ng mga tao, yung bahana naman yan. Kaya kahit anong sitwasyon ng buhay natin, magre-reklamo tayo. Pero hindi ang ating Panginoon. He submitted Himself willfully, pusang loob. Walang complain. So submit to God's willingly. Secondly, suffer for God's glory. Yakapin natin yung mga pagdurusa sa buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mamaya elaborate pa po natin. Kasi ayaw ng tao na magdusa. Sino nga naman ang gustong magdusa? Pero pala sa mga tunay na anak ng Diyos, sa mga taong tinubos ng Diyos, may kahulugan pala ang bawat pagdurusa. At ito'y pwedeng magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Pangatlo po at panghuli, see God's salvation clearly. Noong makita natin ng malinaw ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga pwede tayong magtiwala sa Kanya kasi kahit na pangit yung mangyayari,
Kahit na mga may pagdurusa, alam natin ang kaligtasan ng Diyos ay sigurado. Kaya nga po dapat magkaroon tayo ng tamang perspective sa mga nangyayari sa ating buhay. Sa buhay ng tunay na anak ng Diyos, sa buhay ng mga tunay na nailigtas, kahit gaano man kapangit, kahit gaano man kapait ang iyong pagdaraanan, ang pagliligtas ng Diyos ay sigurado. Kaya nga po mga kapatid, pinamamanhik ng inyong lingkod, submit to God willingly. Submit to God willingly. Kaya nga po ang sabi ng ating binasa kanina, sabi po ng salita ng Diyos, He was oppressed and He was afflicted. Nais ko pong isuot po ninyo yung inyong think cap, no? At ating pagganahin ng ating imagination. Isipin po natin ito pong mga paglarawan na sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Isaiah, 700 years before mamatay at mangyari ito kay Kristo Jesus, no? At ito ay kapahayagan many thousands of years sa hinaharap. Ang sabi niya, He was oppressed. Ang sabi ng mga Israelites, He was oppressed and He was afflicted, yet did not open His mouth. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so He did not open His mouth. No, marahil iniisip natin, no, Pastor, di ba, ang nangyari kay Jesus Christ, nang siya'y ipako sa krus, habang siya'y nakabayubay, meron tayong alam na tinatawag na 7 last words. So binuksan niya yung kanyang bibig. Meron siyang 7 last words. At nung siya po ay tinatanong, nililitis, di ba? Opo, tahimik siya, pero siya rin ay nagsalita at sumagot. Pero po, anong ibig sabihin ng salita ng Diyos? Ang sabihin ni Isaiah na He did not open His mouth. No? That like a sheep that is silent before the shearer, so He did not open His mouth. Ang ibig pong sabihin, hindi man lang niya ipinagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya binukas ang kanyang mga bibig para alin? Para mag-complain. Para i-argue yung mga taong nag-akusa sa kanya. Hindi man lang niya binukas ang kanyang bibig at nagsabi ang kanyang labi na hindi ito karapat-dapat. Unfair kayo. Hindi yan totoo. Hindi ginamit ng ating Panginoon ang kanyang mga labi upang ipagtanggol ang kanyang sarili. In fact, yung mga sundalo, Roman soldiers na humuli sa kanya, anong panama noon sa mga laksa-laksa, libo-libong anghel, no, ng ating Panginoon. Ilang daang libong anghel ang pwede niyang ipatawag at ang instant, no, doon po sa Gethsemane, ilalabas ng siya po'y hulihin. Hindi ginawa yon ng ating Panginoon. He willfully, no, He willingly, no, accepted, no, yung verdict sa kanya na alin, na siya po ay ipapako sa krus. Kaya nga mga kapatid, dapat matutuhan po natin dito kung paano nga po natin dapat harapin maging yung mga injustices, yung mga pangit na nangyayari sa atin. Alam niyo po, ang mundo na ito nagtuturo, di ba? Na dapat mahalin natin ang ating mga sarili. Tama po ba yun o hindi? Tama po yun. Dapat mahalin naman natin ang ating mga sarili. Pero ang mundo na ito, nilalansi tayo sa ating pagmamahal sa ating sarili na kailangan iginigit natin lagi ang ating karapatan. Uso ngayon yung pag-address sa bullying. Marami sa atin allergic doon, di ba? Ayaw nating magpa-bully. Of course, kung ang magulang, ayaw kong mabubully ng aking anak, talagang ipagtatanggol ko sila. Pero alam niyo po ba ng ating Panginoong Sus, sigit pa sa pagbubuli ng ordinaryong tao ang nangyari sa kanya. Kung ating iisipin kung gaano siya kakapangyarihan, kung gaano kakapangyarihan ng Diyos Ama, why did God allow that His one and only Son be bullied to the highest level? Hindi po ba? Kaya ang tanong, ano po ba masakit? No? Hayaan mong kusang ikaw ay parusahan, ibuli, saktan, no? Patayin, iakusa ng mali, diba? Mamatay, tulad ng isang kriminal, no? Hayaan mo yan na mangyari. Masakit po ba yan? Of course, masakit. Yan po naranasan ng ating Panginoong Jesus.
Pero ang Diyos Ama kaya, bilang magulang, gaano kaya kasakit, di ba? Na makita mo yung anak, parurusahan, sasalang hindi naman niya ginawa. Mamamatay siya para sa mga taong hindi mang karapat-dapat. Mamamatay siya para sa mga taong pwede natin sabihin wala naman talagang kwenta. Mamamatay siya sa mga taong saksakan yung mga kasalanan ginagawa. Hindi ba masakit yun para sa magulang na i-let go, no? Yung kanyang kapangyarihan, karapatan para mangyari. Bakit ko po ipinapaliwanag ito sa inyo? Hindi po ordinaryo ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus, pero siya po ay nagbigay ng magandang model sa iyo at sa akin. Na kung hindi po natin napapansin, ito pong konsepto na ito pong mga katotohanan na ito yung sinisira ng sistema ng mundo na ito. Pero huwag po kayo magkakamali, makinig po kayong mabuti. Pastor, so ibig sabihin, okay lang tayong ibubuli ng iba? Ano pong sagot doon? Hindi po. Hindi po okay na tayo ay binubuli ng mga tao. Hindi po okay na tayo nilalapastangan ng mga tao. Hindi po okay na ginagawa tayo ng kasamaan ng mga tao. Pero ang tanong ko, ano ba ang kalooban ng Diyos sa tuwing tayo ay ginagawan ng masama? Mamaya po sa pangalawang punto, pupunta sa natin yan hanggang sa pangatlo, kung ano ba ang dapat nating gawin. Pag tayo po ay dumaranas ng mga maling akusa, masasamang gawa laban sa atin. Pero di ba, paano ba inarawan ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Hesus? Nais ko pong basahin sa inyo sa Tagalog, no? Ito pong passage na ito, kasi sa ating salita talagang madamdami ng pagkasulat. Ito po yung nangyari sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Imagine niyo, kung ikaw yun, ka ba magre-reklamo? Kung ikaw ang Diyos Ama, nakikita mo ito, ginagawa sa iyong banal na anak, siya'y binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man lamang. Ang ganda ng salita sa Tagalog na hindi man lang tumutol. Ganun ka-submissive ang ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama, na hindi man lang siya tumutol. Opo, sa Gethsemane, di ba, may period doon, lumuhod ang ating Panginoon, na ang sabi nga ng salita ng Diyos, tila baga butil ng dugo yung pumatak sa kanya, sa kanyang agony dun sa Gethsemane. At humihiling, Lord, pwede ba na palagpasin mo sa akin ang saraw ng pagdurusa na ito? Pero hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo. Hindi naman pinake ni Jesus yung sakit, yung hirap. Ang sakit kaya, ang hirap kaya. Kaya nga maging siya sa kanyang paghihirap bilang totoong tao at totoong Diyos at the same time, nakiusap siya sa Ama eh. Pero dahil alam niya ang kalooban ng Diyos, siya'y nagpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kusang loob, hindi man lang tumutol. Nagtitiwala sa Diyos Ama na alam niya ang kanyang ginagawa, na kailangan niyang pagdaanan yung mga pagdurusa, na kailangan niyang pagdaanan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tayo po kaya, mahilig ba tayong tumutol? Mahilig tayong magreklamo? Mahilig tayong mag-complain? Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, no, ang pag-compare po ng mga ebanghelyo patungkol sa pinagdaanan ng ating Panginoon, no, as He submit to God willingly. Ang sabi po sa Matthew 27:12-14, no, ito na po sa Gospel, inarawan ng mga Gospel writers kung ano ang itsura talaga ni Jesus Christ. Can you imagine 700 years before, tapos pina-affirm, ito na sa history, ito na yung talagang nangyari sa ating Panginoon after na matupad yung inihula ni Isaiah, Matthew 27:12-14. But when He was accused by the chief priests and elders, narinig po niyan, He was accused. He gave no answer. Di natin kamukha, di ba? Pag mayroon tayong nakitang post, parang ako rin yan, minsan pag may nag-post ng negatibo, nag-comment dun sa post ko, sinasagot ko yan agad eh.
Pero dito sabi ng salita, he gave no answer. Then Pilate said to him, "Do you not hear how many things they testify against you?" Ito po mga chief priests, mga elders, inaakusan ng masama si Jesus Christ. Hindi po totoo. Kaya si Pilate ang naiskandalo eh. Kaya nga sabi niya, "Do you not hear how many things they testify against you?" Verse 14, "But he gave him no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed." Hindi pa maging si Pilate nakakita ng ganitong klase ng tao. Na ang daming accusation, ni isa wala siyang sinagot para tutulan, para pasubalian. Ang tanong, guilty ba si Jesus? Ba't hindi siya sumasagot? Di ba sinasabi natin, pagka hindi ka daw kumikibo, silence means what? Pero hindi yun applicable kay Jesus. Hindi guilty si Jesus kaya siya silent. Kung minsan pinapatulan natin, pastor, kasi kung hindi ako kikibo, kung hindi ko pagtatanggol yung sarili ko, parang inaamin ko na yun totoo. Kaya ka muna kung totoo yung prinsipyo na yun, hindi guilty si Jesus. Pero hindi. Pero ito po yung kagila-gilalas niya. Hindi guilty si Jesus ng anumang kasalanan, pero ikaw at ako ay guilty sa kasalanan. Ganon kakamahal ng Diyos na nahimik siya, wala siyang kasalanan, pero ikaw at ako ay makasalanan at kailangan niyang pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Na nahimik siya. Sapagkat kailangan matupad ang inihula ang alin. Hindi lang siya akusahan, kundi kailangan niyang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang ganda ng inawit natin kanina, di ba? You and I were accepted. Why? Because He was condemned. He was condemned. Kaya mamaya, awitin po natin yun sa pagtapos ng ating pong sermon bago tayo magpumunyo. Upang ipaalala sa atin na tunay nga, hindi man karapat-dapat parusahan ng ating Panginoon. Hindi siya umimik, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang mga sarili kasi alam niya yung plano ng Diyos. Sa pinakapangit na yugto ng kanyang buhay, may lalabas na pinakamaganda. Alin yun? Ang kaligtasan ng sangkatauhan na magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang sabi pa sa Mark chapter 14, 60-61, "And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, Have you no answer to make? What is it that these men testify against you?" But he remained silent and made no answer. Again, the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed?" Kaya makita po natin yung mga gospel writers ay eksakto, in-affirm yung inuhula ng ating patungkol sa ating Panginoong Jesus na Isaiah. Luke 23:8-9, "When Herod saw Jesus, he was greatly pleased, because for a long time he had been wanting to see him. From what he had heard about him, he hoped to see him perform some miracles. He plied him with many questions, but Jesus gave him no answer." At sa John 19:8-11, when Pilate heard this, he was even more afraid, and he went back inside the palace. "Where do you come from?" And he asked Jesus, but Jesus gave him no answer. "Do you refuse to speak to me?" Pilate said. "Don't you realize I have power either to free you or to crucify you?" Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over you is guilty of a greater sin." Ito po yung isa sa aking sinasabi sa inyo. Nagbukas naman siya ng bibig, pero maliwanag sa mga gospel, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Na mamaya magwawakas po ako kung paano nga po na dapat yung ating pananampalataya sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Kasi sa totoo lang, sino ba talagang tagapagtanggol mo bilang anak ng Diyos? Sino po ang tagapagtanggol natin? Ang ating mga sarili. Ang tanong, kaya mo ba talagang pagtanggol ang iyong sarili sa kasamaan sa mundo na ito? Yes, we can get even, pwede tayong makaganti. Pero kaya mo ba talaga?
Natapatan yung mga masasamang nangyari sa buhay mo o ginagawa sa iyo ng ibang tao. Alam po ninyo, sa mga nangyari na ito, may magandang practical na application na sinabi si Peter. I encourage you to open your Bible sa 1 Peter chapter 2, verses 20 to 25. Ang ganda po ng sinabi ni Apostol Pedro patungkol sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Sabi sa verse 20, "Of course, you get no credit for being patient if you are beaten for doing wrong. But if you suffer for doing good and endure it patiently, God is pleased with you." Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Kung ikaw ay nagdurusa dahil ikaw ay nagkamali, nagkasala, ano ngayon? Dapat lang. Pero sabi niya, but if you suffer for doing good, pero kung ikaw ay nagdurusa dahil gumagawa ka ng mabuti, at yun ay patiently in-endure mo, anong sabi ng salita ng Diyos? God is pleased with you. Sa tuwing tayo pala ay dumaraan sa pagdurusa, whether accusation yan or suffering, ini-endure natin for the sake of the Lord, God is pleased. Anong kagandahan when God is pleased? When God smiled at you and me, ano bang naidudulot nun? Ibig sabihin, magiging tampulan ka at ako ng pagpapala ng Diyos. Verse 21, makinig kayo mabuti sa 1 Peter chapter 2. Ang sabi niya, "For God called you to do good." Even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example and you must follow in His steps. Yun po ang sabi sa verse 21. Ikaw daw po at ako, ang sabi ng Apostol Pedro, tinawag ng Diyos para gumawa ng alin? Ng mabuti. Para gumawa ng mabuti. At kung ikaw daw at ako ay sa paggawa ng mabuti ay magdurusa, katulad ng pagdurusa ni Kristo Jesus na sa kanyang paggawa ng kalooban ng Diyos ay nagdusa, tayo daw po ay kailangang sumunod sa ginawang halimbawa ng ating Panginoon. Bakit? Dahil si Kristo po ang ating halimbawa. At ito po yung perfectong pagtugon doon sa binasa natin kanina na Isaiah 53 verses 7 to 9. Bakit sigurado po ang iyong lingkod? Kasi sinasabi ni Peter, nang sinabi niya, "For you, He is your example. You must follow in His steps, in His sufferings." Verse 22, "He never sinned, nor ever deceived anyone. He did not retaliate when He was insulted, nor threatened revenge when He suffered. He left His case in the hands of God." Ang ganda ng praise na yun, no? He left His case in the hands of God. Ano kaya yung pagdurusa na pinagdaraanan mo? Meron ba nang bubuli sa iyo ngayon? Sa school? Sa workplace? Sa inyong community? Do you have the trust and confidence that you can leave that case in the hands of God? Ganun ba yung confidence? Ganun po ang ating Panginoong Jesus. He left His case in the hands of God who always judges fairly. Kasi ano mang pagdurusa na meron ka, ano mang masamang ginagawa sa inyo, ang tamang makapag-uhusga lang dyan ay ang Diyos Ama. At yun ang ginawa ng ating Panginoon. Verse 24, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. Nais ko pong ulitin po yun. Ang sabi po, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. By His wounds, you are healed. By His wounds, you are healed. Verse 25, once you were like sheep who wandered away, but now you have turned to your shepherd, the guardian of your souls. Grabe yung tiwala ng ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama, that He submitted Himself to the hands of the Father God willingly. Can you willingly submit yourself to our God? Hindi mo man naiintindihan yung mga pagdurusa o pangit na nangyari sa inyo, probably in the past. Hindi po sinasabing baliwalain natin yung sakit
o sakit o pagdurusa ng pinagdadaanan natin. Dapat maliwanag sa atin, anumang kasalanan ginagawa laban sa atin, dapat malinaw sa atin yung kasalanan yun, masakit yun. Pero paano ba mag-respond ang isang anak ng Diyos katulad ng ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoong Hesus sa ating binasa sa verse 7, when He was oppressed and He was afflicted, yet He did not open His mouth. Yun ang kanyang response. Like a lamb that is led to slaughter, imagine mo, yung picture na yun, katulad daw ng mga lamb na patungo na sa slaughterhouse. Anong response ni Jesus? Paano siya nag-respond? Ano yung response niya? And like a sheep that is silent before its shearers. Walang imik, walang kibo. So He did not open His mouth. Brothers and sisters, let us submit to God willingly. God is too wise to be mistaken. Alam ko marami sa social media, napapanood natin, we are being bombarded by telling us, fight for your right. For bullies to stop, we must retaliate. We must show them that they are wrong. Kung hindi natin sila bibigyan ng leksyon, paano sila matututo? Pero teka muna, yan ba ang itinuturo ng salita ng Diyos? Hindi ko sinasabing tama yun. But let us follow the example of Jesus. That's why, listen carefully, you and I can suffer for God's glory. You and I can suffer for God's glory kasi yun po yung katotohanan. Alam ni Kristo Jesus na ang kanyang kalbaryo ay magdudulot ng alin ng gloria, sapagkat hindi lang siya magdurusa, mapako siya sa krus bilang kriminal, siya'y ililibing pero muli siyang mabubuhay. We have a redemptive God na yung mga pangit na nangyari sa buhay mo at sa buhay ko, kaya niyang baliktarin yun para sa kabutihan. No wonder marami sa atin hindi nararanasan yung miraculous work of God. Bakit? Kasi inaayawan natin yung mga bagay na ito. Nilalabanan natin sa ating sariling lakas yung kasamaan ng mundo na ito. Teka muna, hindi ikaw ang may kapangyarihan para lumaban sa kasamaan ng mundo, at makinig kayong mabuti. Ang kasamaan ng mundo, maging ang dyablo, ay talo na. Jesus Christ is a victorious Savior. Tapos na ang laban. Opo, meron tayong mga battles, personal battles. Minsan natatalo tayo. But the war has been won, mga kapatid. Kaya ang encouragement ko sa atin, yes, we may lose some battles, but never the war. At hindi ikaw at ako ang makikipagtalo sa kalaban. Kaya ang sarap ng katotohanan to, di ba? We can suffer for God's glory. At makinig po kayong mabuti. Whether malapit kayo sa Diyos o hindi, merong sufferings. Alam niyo po ba yun? Aware ba tayo doon? Conscious ba tayo doon? Naniniwala ba tayo doon? Kaya ikaw ay masama, kaya ikaw ay mabuti, may pagdurusa. Ikaw man ay masama o mabuti, pwede kang dapuan ng kanser. Kung ikaw man ay masama, pwede kang madisgrasya. Pwede kang mag-suffer ng injustice. Pwede kang mabuli. Pero pastor, pag ako'y naging makapangyarihan, kung ako ay magkaroon ng mataas na posisyon, kung ako ay yayaman, hindi na ako mabubuli. Are you sure? Are you sure? Di ba karaming ang politiko? Binubuli ngayon, nakikita natin sa social media, mayaman. Magaling. But of course, we know they are being bullied or they are being accused or they are being harassed kasi may mali silang ginawa. But what I'm saying is this: whether you are whether you are good or bad, you will suffer. Narinig niyo po ako? Whether you are good or bad, you will suffer. You will suffer. Mga kapatid, tayo magdurusa, matindi. Kaya saan pa tayo? Dapat piliin natin yung mga sufferings natin. Yung suffering ko ba na ito, magbibigay kaya ng glory kay Lord? Ito kaya pagdurusa ko na ito, magbibigay kaya ng kapurihan sa ating Panginoon. At yun po ating paliin. We can choose to suffer for God's glory, katulad po ng ating Panginoon. Kaya nga po, di ba ang sabi sa verses 8, sa chapter 53, verse 8, by oppression and judgment, He was taken away. And has not
for his generation who considered that he was cut off of the land of the king, meaning he was murdered. He was murdered and accused. That for the transgressions of my people, striking was due to him. Kaya nga di ba last Sunday, preaching ni Pastor AJ sa substitutionary, di ba, death ni Jesus Christ, inako kasi yung kasalanan natin, kaya siya namatay at pinako sa krus. Para akuin mo at akuin ko alin ang kabanalan ng ating Panginoon. May kalwalatian sa mga pagdurusa. Ang ibig sabihin, ang mga masama, ang wala sa Panginoon, ang hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sinasayang nila ang kanilang pagdurusa dahil ito'y walang kabuluhan. Pero sa mga anak ng Diyos, bawat pagdurusa may kabuluhan, may kahulugan, at pwedeng magbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Ano kaya yung mga pagdurusa nyo recently na nagbibigay ng kalwalatian sa Panginoon? Pwede yun eh. Yun ang ginawa ng ating Panginoon, Panginoong Yesus. Kaya makinig po kayong mabuti, hindi lahat ng maganda sa pandinig, magaling ang pagpapaliwanag sa social media, katotohanan man yan, pero pag yan ay bumangga sa katotohanan ng salita ng Diyos, we must reject it. Kaya nga po, in-encourage ko po kayo Sunday after Sunday, magbuklat ng inyong mga Biblia para makita kayo po mismo ng inyong mata kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi malibang ma-master natin ang salita ng Diyos, ang ibig ko sabihin, makita natin mismo sa ating mga sarili, mapag-aralan, makabisado natin. Tayo po'y parang alon lamang na patuloy na inaanod sa dagat, na sumusunod sa hangin kung saan ito umihip. Hindi po dapat tayo ganun bilang mananampalataya. Dapat malinaw sa atin ang direksyon na ating tinatahak. And by the way, bilang mga Kristiyano, we are not called for perfection, but our salvation led us to the right direction. Kaya nga dapat ang direksyon natin at didikta dito ay ang ating Panginoon. Church, choose to suffer for God's glory. Choose to suffer for God's glory. Sa tunay na mga anak ng Diyos, walang pagdurusa ng masasayang. Kaya yan yung masarap na na kay Kristo Jesus. Kaya isipin na ninyo ang lahat ng iyong pagdurusa. Pagsama-samahin lahat yan. Hindi man yan papantay sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesus. Pero itong pinakamaganda, it can give God glory. Ang tama yung dapat yung magbigay sa atin ng motivation para harapin ang anumang pagdurusa. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 5:11 and 12, makinig po kayo mabuti. At alam ko po sa inyo na matagal ng Kristiyano, alam na alam ito. Pero hinahayakap ba natin ang mga katotohanan ito? Verse 11, Blessed, can we read it together aloud? Yes. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Pause po muna tayo. Meron na po bang nag-insulto sa inyo? Meron na po bang nag-persecute sa inyo? Pinahira? Wala na siya atang ambisyon sa buhay, kundi pahirapan ang buhay. Falsely say all kinds of evil. Na wala nang sinabi na maganda sa inyo. Lahat ng masama sinabi niya sa inyo. Yung praise na because of me, because of your faith in Jesus Christ, because of doing the will of God, obeying the Lord by submitting to His will, no? Kayo po ay na-insult, na-persecute, falsely told all kinds of evil. Ano pong utos ng salita ng Diyos? Si Jesus mismo ang nagsabi, and you are blessed, yun ang declaration niya. Verse 12, ano daw dapat ang attitude natin? Rejoice and be glad. Why? Because great is your reward in heaven. And for in the same way they persecuted the prophets who were before you. We can endure suffering, insults, false accusations. Why? Because we know God will reward us. Kaya nga sa tunay na anak ng Diyos, sa tunay na may kaligtasan, may gantimpala ang bawat pagdurusa mo. Ngayon kung nagdurusa ka dahil kasalanan mo, di buti nga.
Kaya ano bang dapat mindset ng isang tunay na Kristiyano? Pag meron nagpapahirap sa buhay mo, dahil ikaw ay tama, dahil ikaw ay gumagawa ng trabaho mo, alam nyo, opportunity yon. Opportunity para tanggapin ang pagpapala ng Diyos. So, pass the test. Pagtagumpayin natin yung pagsubok doon na alin na hindi tayo matutokso. Na pag tayo ginawa ng masama, gagawin rin natin ng masama. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang paalala sa Romans 12:4, bless those who persecute you. Di ba mind-boggling yun? Di ba counter-intuitive yun? Di ba pag kami nanakit sa'yo, doble sakit ang ibabalik mo. Yun ang sistema ng mundo. Kung sabi ng salita ng Diyos, and these are not suggestions. These are instructions. These are prescriptions. These are commands that we need to obey. And sabi niya, bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Hindi po perpektong yung lingkod sa pagsunod dito, pero ito po ay nakatatak sa aking kaisipan. At ang yung lingkod ay sinisikap na gawin ito. At dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, ito yung dapat nating gawin. We should train ourselves that when people persecute us, we will bless them. It is easier said than done. Lagi ko nga sinasabi, madaling sabihin, mahirap gawin, pero walang imposible sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, sinong nananahan sa iyo sa akin? Si Kristo. Christ is in you, the hope of glory. Kaya nga, yamang si Kristo yung sumasa iyo, magagawa natin ito. Bakit? Ginawa na niya eh. Ipinakita niya sa atin more than 2,000 years ago. At anong katibayan? We have the Spirit of the living God. Kaya natin ito, walang imposible sa Diyos. Romans 12:17-18. Repay, can you read with me? Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Ayun yung dapat nating attitude, hindi po ba? Yan yung ating dapat ginagawa. Hindi ko na po expound of self-explanatory yan. Maraming beses nyo na pong narinig yan, alam ko na yan. Pero ang tanong, ginagawa mo ba? Ginagawa ba natin? At alam niyo po ba, yun po yung cue sa atin. Sa atin na para bagang laging sinasabi, Pastor, alam ko na yan paulit-ulit lang yan Alam niyo pa, marahil, bakit paulit-ulit yung naririnig at pinaparinig sa atin ng Panginoon? Kasi hindi natin ginagawa. Di ba nakita na ba kayo ng nanay at anak na nag-argue? Ang kulit-kulit ni nanay, paulit-ulit na lang. Bakit paulit-ulit si nanay na nagre-remind o si tatay? Kasi, hindi naman sumusunod Hindi naman ginagawa. Kaya hindi mahalaga kung alam mo na. Ang tanong, ginagawa mo ba? Sinusunod mo ba? Kaya nga po mga kapatid, repay no one evil for evil. Church, suffer for God's glory. Ulitin ko po, ikaw man ay sumunod sa Diyos o hindi, magkakasuffering ka. Tayo, marami tayo dito, mga wounded soldiers tayo, di ba? Tayo mga sundalo ng Diyos na maraming sugat, peklat. Di ba? Tanda ng ating pagdurusa. Pero mga kapatid, lahat ng pagdurusa natin ay may kabuluhan, may kahulugan, pwedeng magbigay ng kalutian sa ating Panginoon. Kaya we must see God's salvation clearly. We must see God's salvation clearly. Dapat meron tayong perspective that we can look beyond what is our reality. Yes, it is bad, it is ugly, it is evil. But when we see and we look beyond the ordinary, we will see the supernatural power of God. His saving grace. See God's salvation clearly. Kaya nga po sabi sa verse 9, so his grave was assigned with wicked men, yet he was with a rich man in his death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth. Alam po niyo, ang binabasa ko po kasi Legacy Bible,
Legacy Bible Translation. Alam po ninyo, sa ibang passage, hindi po ganito yung pagka-translate. Ang sabi po kasi sa ibang translation, siya po ay namatay kasama ng mga wicked at ng mayaman. Pero I believe ito po yung exact na translation doon. Bakit po? Kasi kung sabi ng Legacy Bible, so his grave was assigned with wicked men. Alam niyo po ba na yung mga pinapako sa krus, hindi naman po yan tinatanggal dun sa krus. Dahil ang purpose ng crucifixion ay hindi lamang i-torture yung mga tao hanggang mamatay, kundi magsimbolo sila na napaalala sa mga tao. Kaya nga po ang mga pagpapakuan ng krus nasa border yan ng mga syudad. Para alin? Para yung mga pumapasok sa syudad na yon, reminder, huwag kayong loko-loko sa aming bayan. Ganyan ang mangyayari sa inyo pagkapasaway kayo. Kaya usually mga ipinapako sa krus, hayaan yung mabulok doon at kainin ng mga mababangis na ibon yung kanilang katawan hanggang sila'y mabulok, hanggang sa mahulog na lamang ang kanilang mga buto. Paalala, na sila po ay hindi dapat tularan. Capital punishment yun yung purpose. Pero hindi po nangyari yun sa ating Panginoon, di ba? Hindi siya namatay kasama ng mga kriminal na yun na nakabayubay lang dun sa krus. Kaya ang sabi sa second part ng verse 9, yet he was with a rich man in his death. But sa gospel, ano ba nangyari? Si Joseph of Arimathea, anong ginawa? Nakiusap siya sa governor, nakuhanin ng katawan ni Kristo para anong gawin? Bilang mayaman, ibinigay niya yung kanyang libingan para sa ating Panginoon Jesus. God gave Jesus an honorable burial after his dishonorable death. Maging doon sa action na yun ng Diyos. Kasi hindi pwedeng hindi siya mamatay. Kasi yun ang paraan para masatisfy yung requirement ng Diyos. Someone must die to pay the penalty of our sins. Pero sa kanyang libing, hindi na pinayagan ng Diyos na hanggang sa kanyang libing ay siya ay alipustahin. Kaya sa binigyan ng isang marangal na libing. Bagaman hiram yung kanyang libingan kay Joseph of Arimathea, isang mayaman ng panahon na yon, na leader ng mga panahon na yon, siya po ay inilaga ang katawan ni Kristo Jesus, inilaga sa isang marangal na libingan ng mayaman at dumaan sa proseso ng paglilibing. Kaya nga po, maging sa incident na yon ng buhay ng ating Panginoon, makikita natin na may halaga. Kung may mga masasamang nangyayari sa iyo, dapat panatiliin natin yung pagkakristyano natin, yung pagiging matuwid. Bakit? Ano po ang sabi sa verse 9? Why he was with a rich man in his death? Because he had done no violence. Violente ka ba? Pag ikaw'y dumaraan ng pagdurusa, pag-accuse. Ang sabi ng salita ng Diyos, he was with a rich man in his death because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth. Encouragement ko po sa inyo mga kapatid mula sa salita ng Diyos. Pag may nang-insulto sa inyo, pag may gumawa ng masama sa inyo, pag may gumawa ng pagdurusa mo para ipahiya ka, endure it. And allow the mighty hand of God move in you and through you. And allow God to defend you. Don't defend yourself. Kaya sabi ng salita ng Diyos, di ba, he was insulted and yet he did not retaliate. Hindi gumanti ang ating Panginoon. Makinig po tayong mabuti, ang pagganti ay hindi para sa mga tunay na Kristiyano. Ugali yan ng masama. Bakit? Wala silang tagapagtanggol. Ang mga tunay na Kristiyano may tagapagtanggol. Sino ang ating tagapagtanggol? Diyos Ama. Mga kapatid, ang Diyos Ama. Kaya dapat makita natin ang malinaw na pagliligtas ng Diyos. Si Christ, yung kanyang ginawang sakripisyo sa krus, nagbunsod ng kaligtasan mo at kaligtasan ko. At ang Diyos Ama patuloy na nagliligtas maging sa kanyang paglibing at maging sa iyo at sa akin sa ngayon. Kaya nga po sa Old Testament pa man, bago naranasan ito ng ating Panginoon, pero nagbigay ng mabuting halimbawa. Sino po? Si Joseph.
Alam po niyo, favorite na pangalan ko yun, Joseph. Ang galing talaga ng mga... Meron pang isang Joseph, kung may Joseph of Arimathea sa New Testament na ginamit ng Diyos para sa marangal na paglibing ni Jesus. Sa Old Testament, sa Genesis 50:20, I encourage you to mark your Bible. Kung hard copy yan, markahan po niyo yan. Genesis 50:20, kung yan po digital copy, bookmark niyo po. Ano po ang sabi doon ni Joseph? Nakilala rin Joseph the Dreamer. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. We know the story, di ba? Noong nangyari sa Egypt, yung famine, na si Joseph ang ginamit ng Panginoon. Pero alam na rin naman natin nangyari kay Joseph, di ba? Sangkatutak na pagdurusa. Pero yung mga pagdurusa na yun na nagdala saan? From pit to what? To the palace. Kung hindi naman siya ibinenta ng kanyang mga kapatid, hindi naman siya mapupunta sa Egypt, hindi ba? Kung hindi naman siya binenta ulit, paulit-ulit siya ibinenta, hindi naman siya mapupunta sa household ni Potiphar. At kung hindi naman siya pinarengking ng asawa ni Potiphar, di ba? Hindi siya mapupunta sa kulungan. At kung hindi siya napunta sa kulungan, hindi niya mamimake yung cupbearer ng king, ni Pharaoh. At dahil sa masasamang sunod-sunod na masamang nangyari sa kanya, idinala siya sa palasyo. At siya naging second greatest. Ang sabi nga ng iba, the greatest powerful man in Egypt, second to Pharaoh. Ang ganda, di ba? Oo, yung mga taong gumagawa ng masama sa atin, masama ang kanilang intensyon. Pero pag inalaw yan ng Diyos, yan ay para sa ating kabutihan. So, Pastor, yung nangyari maging sa atin sa church last year, inalaw ni Lord eh. Sino bang may gusto ng masamang mangyari sa atin? Ang dami natin kayong pagdurusa ngayon, di ba? Mangarap natin, makahanap tayo ng mas komportableng lugar ngayon. Pero tinitiis natin ang pagdurusa na ito para sa kalulatian ng Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng masama, hindi tayo gumaganti. Pero alam natin, ang pagliligtas ng Diyos ay sigurado, itatawid niya tayo sa mga pagdurusa na ito. Ang tanong, makakasama ba namin tayo? Hanggang dun sa pagliligtas ng Diyos. Sabi ni Joseph, yes, you meant it for evil, but God meant it for good. Sa ngayon po, hindi ko pa po makita yung paliwanag. What is the good that it can bring sa nangyari sa atin? Pero meron isa po nag-comment, Pastor, ang sarap-sarap kaya ngayon, mas close tayo, di ba? Dati, high-low lang tayo, pero ngayon mas malaki. Yung natin, yung ating pagkakapatiran, mas makabuluhan. Mas malapit, marami tayong magandang pinagdaraan, mas kilala natin ang bawat isa. Yung mga sakripisyo natin, oo, mahirap, pero di ba, sama-sama tayo together, naglilingkod sa Panginoon. Kusa, hindi pinipilit. Yes, it makes sense. But I believe there is more. There is more. Kaya we must seek clearly the salvation of God. Malapit na po akong magbukas and I would like for you before I close, see Romans 12:19-21. At nawa isa po ito sa markahan natin na tandaan. Sa Romans 12:19-21, ang paalala po ng salita ng Diyos, and again, I remind you, these are not suggestions, but these are instructions. Prescriptions from the Word of God that we need to obey. These are commands. Verse 19, Beloved, never what? Can you shout it loud? Never? Ano yung sa Tagalog? Ba't mahilig magiganti kahit mga Kristiyano? At ang reklamo pa, Pastor, paano matututo yan? Mas marunong ka pa kay Lord. Sabi niya, but give leave it to what? The wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Hindi po natin role ang gumanti. Kaya wag po kayo magtataka, Pastor, ba't parang wala kayong ibig? Parang wala kayong ginagawa. Hindi nyo ata naintindihan yung nangyari. Makinig po kayo mabuti. Kaya po ang inyong lingkod, walang imig, tinatanggap, hinayakap ang mga pagdurusa natin kasi maliwanag sa akin ang pagliligtas ng Diyos. Maliwanag sa akin ang ating soberanong Diyos. Inalaw ang mga bagay-bagay, gano'ng mga kapangit yan.
Bakit? Kasi may mabuting layunin ng Diyos. Sa pinakapangit na mangyayari sa buhay mo na inalaw ng Diyos, kaya niyang baliktarin yan para sa iyong kabutihan. Naniniwala ba tayo doon? Kaya sabi niya, let's leave room to the wrath of God. Hayaan natin ang Diyos ang gumanti. To the contrary, anong dapat daw natin gawin? Verse 20, if your enemy is hungry, kill him. Yan po ba sa kanya ng salita ng Diyos? Hindi, when your enemy is hungry, feed him. Amen. Yung may Dora Rat Killer po, Pastor. Talagang hindi papalamanan ko po ng Dora Rat Killer. Hindi po, sabi niya, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Wow. Magagawa lang yan ang tunay na Christian. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Ibig meaning lang nun, ipapahiya mo siya pag gagawin mo yan. Listen carefully, verse 21. And this is the gist of that command. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. At yan po dapat ang ating mga ginagawa bilang mga anak ng Diyos. Kaya magtimpi po tayo na sa mga tunay na anak ng Diyos, ang huling halakha ay pagliligtas po ang ating Panginoon. So, church, see God's salvation clearly. Submit to God willingly. Suffer for God's glory and see God's salvation clearly. Let us trust the Lord. He knows what He is doing. We saw on His promises na every promise will be fulfilled. Panghawakan tayo doon. Bawat pangako ng Diyos ay matutupad. Kaya tayo dapat ay sumunod sa ating Panginoon. Sa ating pong pagwawakas, pwede ba Kuya JB? Isang pasada, kantahin natin yung Amazing Love bago tayo magkomunyon. Kaya pong lahat ay tumayo at ating pong awitin yung Amazing Love. At namin po natin yung mensahe ng awitin nito. Pampagising daw po yung sound. Pwede. Let us sing this song from the bottom of our heart. Because you died and rose
accepted, you were condemned. Time alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Tunay nga po, Panginoon, tulungan niyo nga po kami by the power of the Holy Spirit. Enable us to honor you in our thoughts, in our words, in our deeds. And this is our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Pari na po kayo po. Ngayon po ay ating communion celebration.